And start recording mga kalapida. Welcome sa isa na namang reaction video. Aram tayo ng video kay Coach Jarrett. Kasi sabi niya, ayan ka na naman, Raffy Tulfo, vloggers na naman pinunterya mo. Baka nakakalimutan mo, Raffy Tulfo, isa kang vlogger. Baka nakakalimutan mo, Raffy Tulfo, official. Si Attorney Villamor, vlogger Villamor na rin. At si Fiscal EJ ay isa na ring vlogger simula nung nag-YouTube siya. 'Di ba? So, anong issue natin? Pakinggan natin si Attorney Coach Garrett. Attorney, ano? Si Coach Jarrett. Pakinggan natin si Coach Jarrett. Tapos balik tayo dun sa video natin mamaya. Okay? Play natin ho. Ang puntirya ni SG Tulfo. Vloggers, kami naman ang puntirya ni SG Tulfo. Diyos ko, ayan na. Okay, sige, pag-usapan natin ito maya-mayang konti lamang. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo po muna ay magbibigay bugay sa ganyan yung ayan. Ay, nako. Hindi ko alam kung ano nag-trigger kaya SG Tulfo. Bakit po SG? Kasi ang nagtitrigger dyan kay SG Tulfo kasi marami ng vlogger ang tumitira at nakakapuna sa kanya sa pagiging grandstanding ovation niya. At sa pagiging poon na buhay niya according sa mga Tulfonatics. 'Di ba? Marami nang nakakita at marami nang namumulat na vlogger at influencer kung anong klaseng tao si Senator Raffy Tulfo nyo. Okay? Tuloy natin, Coach. yun po ang tawag ko kay Senator Tulfo, SG. Dahil Senator Grandstand. Senator Grandstand. Jollibee. Bida-bida. Bida ang saya. Siguro kaya vloggers ang puntirya ngayon dahil sa dami ng nagko-comment sa kanyang mga vloggers. Yun. So pag-usapan natin ang topic na to. Vloggers regulatory body proposed. Merong si SG Tulfo nagpo-propose ng isang vlogger regulatory body. Wow. Okay, tingnan natin kung anong drama ngayon ni SG Tulfo. In order to prevent the proliferation of fake news on social media, para daw mapigilan ang pagkalat ng fake news sa social media, SG Raffy Tulfo on Monday suggested the creation of a regulatory body that will oversee the content that vloggers in the Philippines produce. Uy, ano yan? Parang MTRCB ba yan? Doon nga lang sa sa RTIA niya, ilang beses na siya na kuryente. Yung kay Aura, kuryente ka. Kasama ka dyan. Raffy Tulfo. Huwag kang magaling. Parang MTRCB para sa mga vloggers. Shoutout kay Chair Lala Soto, ha? Ayan. During the Senate Committee on Labor and Human Resources Development hearing on Media Workers Welfare Act, Tulfo said many independent vloggers are responsible, but there are others who are heedless enough to spread false information online. Grabe siya. Ba't walang picture ni Tulfo dito? Bakit yan? Dapat lagay din picture ni Tulfo, Inquirer. Kayo naman, no? Obvious na obvious. Panoorin natin itong ginamit ng News 5. Binalita pala ni News 5. Marami ding mga independent vloggers na responsible. There are many of them. True? Sino yan? Ikaw? Utot mo. Although they don't report to a certain company and entity, and they're just by themselves, independent. Sino yan? Si Merloya Preax? Utot mo uli. Responsible pa rin sila. And that's why, siguro it's about time na, I don't know if this needs legislation. Maraming abogado na responsible. Okay? Hindi ko sinasabi na isa ako sa 100% responsible kasi unang-una medyo matabilan dila ako para ma-express ko yung gusto kong masabi tungkol sa kanila, 'di ba? Pero nag-i-stick pa rin ako sa issue. Sa issue. Kaya nga kita mo, kahit mag-away-away sila, magkabila, batas natin tsaka ang palayagang walang pakialam. 'Di ba? Kasi issue lang inaano ko, hindi tao. Kinukuha ko yung mga natututunan ko kay Attorney Libayan. Sapat sa akin yun. Okay? Ikaw, ano sa tingin mo yung paano kayo nagiging responsable
pati yung mga vlogger na sinasabi mo na nagsasabi lagi ng kasinungalingan. na magkaroon po ng kapisanan ng mga vloggers sa Pilipinas or something to that effect na Okay. para magkakaroon ng policing doon Tapos yung kapisanan ng mga vlogger sa Pilipinas, sila lang yun. Diba naalala nyo yung i-decriminalize yung cyber libel? I-decriminalize. Exempted sila. Yung mga journalist, diba? Parang ganito rin lang yan. Magtatayo sila ng ganyan. May pulis-pulis ka pa nalalaman, policing. Pero sila rin lang yun magkakasama doon. I doubt na yung mga negative isasama nila dyan. to police their ranks na para maging responsable na sila na they should be recognized by the government. Hindi yung sa ngayon, may kanya-kanya sila. Maraming nga dyan ng mga vloggers na sumusunod sa code of ethics, tamang pamamaraan na para ilabas mo yung mga istorya mo sa social media. Pero meron pa rin talaga dyan. May mga YouTube mga policies Kaya nga pwede kang ma-take down yung channel mo Mga guerrilla na talagang pag upak lang na without thinking of the consequence. Sounds like someone I know. Regulate sa kanila. And then Sino yan, Coach Jared? Si Atty. Libayan ba yan? na kapag dinimanda o hindi. So, yun na po. Again, ulitin ko, marami pa rin po mga responsible mga vloggers. Kaya lang, meron ilan dyan na yun ang sumisira na talagang wala nang sinusunod na patakaran, basta tira lang ng tira. Ang kakaibahan po kasi, Katulad mo, tira ka ng tira. Tira ka ng tira, kaya ka nagkaroon ng libel case kasi tira ka ng tira. Tira kayo ng tira magkakapatid, kaya lahat kayo may libel case, diba? O, tira pa more. Okay. mga TV network, sa kayo sa mga newspaper, kumpara doon sa mga independent vlogger, may accountability kasi ang mga reporter, ang cameraman, anchor, pag nasa TV station sa traditional. Unlike sa mga independent vlogger, walang nagpupulis sa kanila Walang Talaga, accountability. O di, anong klaseng pulis? Baka may SPO1 pa yan, may PO2, PO3, PO4, hanggang captain, hanggang major, may kailangan magpulis-pulis pang ganun. So, pwede silang magbitaw ng salita kahit anong salitang gusto nila because wala nang check and balance. Unlike sa mga TV networks, sa mga newspaper. Ha? Kung sa inyo may nag-check and balance na libel case pa kayo, anong katangahan yan? Ha? Anong katangahan yan, Rafi Tulfo? Nasa TV, hindi na nga kayo independent, hindi na nga kayo independent May nag-check and balance ka mo, pero nalalibel case kayo? Anong katangahan yan? Narinig niyo ba yun, mga kapatid? Of course, sa radio station. Yan yung po na-experience ko. Napakahalaga po ang papel na ginagampanan ng mga taga-media dahil sila po ang nag-educate sa atin kung ano talagang tunay na nangyari sa ating bansa. Sino katulad nila Rappler? Na kadalasan fake news? Katulad ni ABS-CBN, kadalasan fake news? Tapos ngayon, nasa TV5 ka, pati TV5, bias na rin syempre sa'yo. Ito real talk, mga vlogger, may mga vlogger talaga na may bias. May bias talaga yan. Sino iba-bias niyan? Syempre, yung nakikita nilang tama sa kanila. 'Di ba? Ano i-check and balance namin? Check and balance, babalansin namin. Yung nakita namin mali sa'yo, yun yung pupunahin namin. 'Di ba? Ganun lang kasimple yun. Alam ka namang bembangin namin yung tamang ginagawa mo. Syempre, bembangin namin yung mga maling ginagawa mo. Kung ano yung mga dapat malaman ng taong bayan, whether that's primetime news or any time of the day na news, na galing po sa ating mga tawagin kong traditional media. Dahil walang fake news na lumalabas sa kanila. Talaga? I can say that regardless kung anong TV channel yan, I know that for a fact na Sinungaling. Yung mga TV stations, hindi nagpapalabas yan ng mga fake news. Sinungaling. Yung radio stations, TV and radio stations, hindi yan. Maging sa mga newspaper. Sinungaling. Na siguro doon sa mga vloggers na walang nireporta na amo. Pakinggan nyo Kumpanya, yung mga vloggers na radio stations, TV and radio stations, hindi yan. Maging sa mga newspaper. Maliban na siguro doon sa mga vloggers na walang nireporta na newspaper. Ulitin natin ng mga fake news. Oh. Yung mga radio stations, TV and radio stations, hindi yan. Maging sa mga newspaper. Maging sa mga newspaper. Dali natin dito. Awit talaga. Lahat man pangailangan ko legal assistance. Nakasuha na kayo ng libel, di ba? Yung panahon ng T3. Ano magagawa natin? Ulit-ulit ni Teacher Mark. Di makikinig lang tayo. I think if I remember. And Ba't parang hindi ka Nakasuha ng libel. Sinungaling. T3 daw. T3. Titiri mo. Titiri mo. Utot mo. Pag kami, no?
Hindi ka pamilyar. If I remember, balik natin. Nagkaroon sila ng amnesia o dili kaya nagkaroon sila ng dementia. Bakat you. Nagkaroon ng demensya. 'Di ba? Pero babasahin ba dito ni Teacher Mark kung anong sabi niya dun sa radyo? Abante. Pakita lang natin para may proof tayo. Ito. Ano sabi niya ulit? Maliban na siguro doon sa mga vloggers, yung mga radio stations, TV and radio stations, hindi yan. Maging sa mga newspaper. Maliban na siguro doon sa mga vloggers na... Newspaper! Ano yung newspaper? Abante Tonight. Anong meron sa Abante Tonight? Nga, Teacher Mark. Anong meron sa Abante Tonight? Ha? Ayan kaso ni Rapi Tulfo. Jurisprudence. Okay, panoorin po nyo kay Teacher Mark. May kaso. Ha? Anong sinasabi mong patas? Anong sinasabi mong check and balance? Convicted ka. Convicted ka. Nagsisinungaling ka sa harap ng Senado. Convicted ka. Tapos gusto mo batas-batas vlogger, utot mo. Ikaw nga sumunod sa batas dapat Hindi ka nga sumusunod sa batas, utot din no? Ganito ba yung senador nyo? Ha? Ito ba yung senador nyo? Harap-harapan manloko sa tao? Diba? So, ay mga kalapid Diyan natin tatapusin yung kay Coach Jarrett. Okay? Punterya vlogger Pero bago ka punterya vlogger, ikaw mismo, fake news. Ikaw mismo, malalaswa, video, RTIA, pinakita ni Atty. Libayan, Kami, ikaw, lagi, kita namin doon, Laplapan in action, So, ikaw, hilig mo bato ng putik sa iba. Ikaw pala, dami mo putik. Ikaw pala, clay master. Ha? So, wag Rapi Tulfo, So, mga kalapid kayo nang bahala umusga, kayo nang bahala mag-comment. Down below, subscribe, and father, stop recording.